Magandang umaga po sa ating lahat. Yung ito po yung, ikalawang pagdalaw ko sa mga parokya at napili ko po na ngayong, taong ito, yung ikalawang araw ay, para po sa inyo, para mag-alay po ng, mga panalangin lalo na po ang banal na misa, 'no. Sa ating, ebanghelyo po ngayon 'no, ay narinig po natin ang talaan ng salinlahi ng Panginoon, 'no. At kung, babalikan po natin, napakaliwanag po na tinutukoy lang dito ang pamilya ng Diyos, kung saan makikita natin si Jesus ay nagkatawang tao. Pero dapat bigyan din po dito na, ah, hindi lang basta tinutukoy na si Jesus 'no, ay pumasok sa sangkatauhan 'no, ah, nagkatawang tao 'no, at naging parte ng isang pamilya ng tao, kundi tinutukoy dito na yung pagpasok niya sa sangkatauhan 'no, ay, pagpasok din niya sa bawat buhay natin. Kumbaga magandang isipin 'no, at talagang ipagpasalamat 'no, na kasama tayo sa pamilya ng Diyos 'no. Yan po ang pangkalahatang pangaral ng, salinlahi ng Panginoon. At kung titingnan natin sa pagpapaliwanag ay meron po itong, tatlong yugto 'no, mula po kay, Abraham papunta kay David, sinabi 14 pong henerasyon, tapos yung ikalawang yugto mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa Babylonia, 14 na henerasyon, at yung huli mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Jesus, 'no? Pagsilang niya, pagkakatawang tao niya at ministeryo niya sa atin para maganap ang kanyang misyon, 'no? Ano po ang aral ng bawat yugto? Yan ang nais kong bigyang pansin sa ating pagninilay para kapulutan din po ng aral ng bawat Kristiyano. Doon sa unang yugto, makikita po natin 'no, na tunay ngang, dakila 'no, ang Diyos 'no. At ibinabahagi niya ang kadakilaang ito 'no, sa lahat ng pinili niya 'no, doon sa 14 na henerasyon. 'Di po ba 'no, narinig po natin si Abraham, alam naman natin ang kwento, siya ang ama ng lahat ng mga bansa. Kung itutuloy pa po natin si Moises, siya po yung naging daan para maligtas 'no, ang bayang Israel 'no, makalaya mula sa Ehipto at makapunta sa lupang pangako. At tinagurian nga na ang pinakatanyag ng hari 'no, sa matandang tipan ay walang iba kundi si David 'no. Alam naman natin ang kwento ni David and Goliath, 'di ba, 'no? Siya ang, nung siya ay, isang, pasto lamang na bata 'no, walang maniwala, pero natalo niya 'no, at napatay niya si Goliath at nanalo ang mga Israelita 'no. Kaya siya ay itinanghal na hari. Kaya makikita natin ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Pero sa kwento ng salinlahi ng Panginoon, mula naman kay David 'no, hanggang sa pagkakatapon sa Babylonia, ang aral nito ay ang habag ng Diyos. Bakit? 'No, kasi makikita naman natin 'no, na hindi naman perpekto si David. Si David napakahilig sa babae 'no, 'di ba? Kaya marami ding mga sinamahan, naging anak niya si Solomon, gano'n din ang kwento. Bagamat sinabing isang mahusay din na naging hari 'no, dahil sa karunungan na hiningi niya sa Diyos 'no. At yung mga Israelita 'no, naging matigas din ng ulo 'no. Marami din sa kanila 'no, at mga tribo nila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Natalo din sa maraming kaaway. Kaya naparusahan sila
at sila ay itinapon sa disyerto sa Babylonia. Pero marinig din po natin yan, no, sa mga unang pagbasa, hindi lang itong nakaraang linggo, kundi pati na rin ngayon, na napakamahabagin ng Diyos. Hindi niya pinairal, no, yung galit. Nandun po yung kanyang pagpapatawad, no? Yung kanyang habag. Kaya yung mga Israelita din nakauwi sa kanilang tunay na bayan, tunay na tahanan, at mula sa kawalan ng pag-asa, nagkapag-asa at nakabangong muli. Dahil ito sa habag ng Diyos. No? Yung ikatlong yugto, maganda ring makita dito, no, ang kaligtasan ng Diyos. No? Kasi nga, nakita natin, mula sa pagkakatapon sa Babylonia, nakabangong muli, no, ang bayang Israel, nakapagtayo ng templo, nakapagsamba uli, no? Kitang-kita natin na yung kaligtasang mula sa Diyos, no, ay napakaliwanag. Makikita din natin dito, no, na sa mga dumaang panahon, panunulay sa bagong tipan, si Juan Bautista ang naging daan para maging tagaturo at tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. Di ba? At alam naman natin, no, na hanggang kay Jesus na dumating at dumaan sa kanyang misteryo paskwal, naranasan ang sanlibutan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya kita nyo, no? Yung salinlahi ng Panginoon, yung tatlong yugtong yon ay may aral ng kadakilaan ng Diyos, habag ng Diyos, at kaligtasan ng Diyos. Bakit mahalaga po ito? No? Kasi magandang tingnan po sa ating kanya-kanyang buhay, lalo na ating pamilya. Di ba? Sipin natin. Salamat sa Diyos may pamilya. At ito ang kadakilaan ng Diyos na ibinahagi sa mundo. Hindi ka sinisilang mag-isa, sinisilang ka sa isang pamilya. Hindi perpekto ang iyong pamilya, pero nandyan yung habag ng Diyos. Gumagawa ng paraan ng Diyos, no, kahit may problema sa pamilya, naaayos din. Hindi rin ng sarili nating kakayanan, kundi sa kakayanang nagdudulot mula sa Diyos. At syempre, mapapansin natin sa bawat karanasan natin sa pamilya, nandun ang pagliligtas ng Panginoon. Balikan nyo ang mga karanasan ninyo na nagkaroon po kayo ng krisis sa buhay. Bawat isa sa inyong pamilya. No? Sa asawa, sa anak, no? Sa buong mag-anak, kahit sa mga kamag-anak po natin, sa ating pananalangin, hindi po nagkukulang ang Diyos, bagkus nagpupuno pa po. Ang kaligtasan ng Diyos ay dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya nga, nagkatawang tao si Jesus at pumasok, no, sa buhay, pamilya ng tao para iparamdam sa atin ang kadakilaan ng Diyos, ang habag niya at kaligtasan niya. Nais kong magtapos, no, dito po sa isang puntong ito. Alam niyo, kahapon, dumating na po itong OFW mula sa Hong Kong. Siya po yung nabalitaan nating si Rodora, no? Alcarazan, no? Na siya po yung nung nagkaroon ng sunog sa isang malaking condo building dun sa Hong Kong, di ba? Naalala niyo, no? Si Rodora. Bago pa lang siyang domestic helper, no? At anong ginawa niya nung may sunog? Yung 3-year-old baby ng kanyang amo, no? Pinilit niyang iligtas. Kahit siya ay nanganib ang buhay at muntik-muntika na talagang masunog din ang katawan, no?
naibalot niyang maigi at nakalabas doon sa nasusunog na building, no? Laking pasasalamat nung kanyang employer, no? Hindi niya maubos maisip, hindi naman niya kadugo yun, pero iniligtas niya, no, ang buhay. Pag-isipan po natin ito, di ba? No? Isang domestic helper na Pilipino, no? Kababayan po natin, ang inisip ay hindi sarili. Ang inisip ay makaligtas ng kanyang kapwa. At sa totoo lang, pinapakita dito, lumalampas sa kadugo, no, ang pagmamahal. Pinapakita po sa atin na ang pagmamahal, no, ay dahil tayo ay parte ng pamilya ng Diyos. Ang nananalaytay sa kanyang katauhan, no, ay kadugo siya ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, no, sa pangaral ng talaan ng salinlahi ng Panginoon at paghahanda po natin, no, sa darating na Pasko, mahalin natin ang bawat isa sa ating pamilya. At kahit hindi miyembro ng ating sariling pamilya, mahalin natin ang bawat isa dahil tayong lahat, kapitbahay, kapamayanan, kabukluran, kahit mga taong nasa linsangan, sila ay parte ng pamilya ng Diyos Ama. Amen.